Yo, what is up sa inyo mga master? Kamusta lahat? Welcome back again sa ating channel. So, pagpasensyahan nyo na, medyo mahina lang yung boses natin yung gabi. Dahil, alas 12 na. So, tawagin na lang natin tong late night kalikot sessions. Kasi ngayon lang tayo may free time para buting-tingin si Sunny. So, sa video na to, magkakabit tayo ng voltmeter dito sa ating Suzuki Raider Carb. Para at least kahit paano mabigyan ko kayo ng information kung paano mag-install ng voltmeter dito sa ating motorsiklo. So hindi naman ganun kakomplikado yung pag-i-install ng voltmeter dito sa ating Suzuki Raider Carb, pero may dapat lang tayong mga alalahanin at siguraduhin para hindi siya magloko kinatagalan. So umpisa na natin. By the way, ito nga pala yung nabili nating voltmeter sa online. Ang presyo niya ay 100 pesos. Tapos ang brand niya ay Global. Dito ko siya kinabit sa mismong hawakan ni Sunny para hindi abala dito sa kilometrahe niya. Explain ko lang mga master, no? Itong wiring ng ating voltmeter, itong pula, kakabit natin to dun sa ignition switch ng ating motor. Tapos itong black naman, kakabit natin siya sa metallic parts. Kumbaga ito yung pinaka-ground. So para mahanap yung ignition switch, hanapin natin yung sa susian niya. Ito yan. So dito sa susian ng Suzuki Raider Carb, meron siyang red at meron siyang orange. So itong pula, kakabit natin siya dapat dito sa pinaka-orange. Kasi itong orange, ito yung sa susian niya. Kapag dito natin kinabit sa pula, itong pula ng ating voltmeter, kahit nakapatay yung susi, gagana yung pinaka-voltmeter natin. Kaya dapat itong kulay pula na kable, dito lang natin siyang kakabit sa kulay orange para gagana lang yung voltmeter natin kapag bukas yung susi. So, kabit ko lang muna saglit itong kulay pula dito sa kulay orange. Pag nakabit na natin itong kulay pula dito sa orange, itong kulay black, itatap lang natin siya dito sa mga bakal. Siguro, dito ko na lang itatap yung pinaka ground netong wire ng voltmeter. Tapos, testing na natin kung gumagana siya. Bali, ayan, natap na natin yung wire ng ating voltmeter sa pinaka-wire ng ating motorsiklo. So, try na natin buksan yung ignition switch kung gumagana. Alright. So, tayo ay may 12.4 volts. Bali, yan. Healthy pa yung ating battery kahit papano, no? Try nating buksan yung ating LED kung mababawasan ba. Yan, bukas yung ating LED. 12.1 na lang siya. At bumababa pa. 12.3. Pwede pa siyang tumaas kapag nakabukas yung ating makina. Kasi syempre magre-recharge yung battery niya. So, ayun. On the way tayo ngayon sa trabaho. At nakabitan natin itong voltmeter sa ating motorsiklo. Napakalaking tulong nitong voltmeter na to sa ating mga motorsiklo, no? Para ma-monitor natin yung buhay ng baterya natin. Lalo na kapag may mga nakakabit na accessory. Tulad na itong motor na to. Nakakabit na auxiliary light at may alarm. So, napakalaking tulong nitong voltmeter na to. At bukod pa doon, maganda rin na may naka-install sa mga motor nyo ng voltmeter para malaman nyo kung may problema ba sa ating motor, kung nagkakarga ba siya ng kuryente sa baterya natin. So that's it. Sana may naitulong sa inyo itong video na to kahit pa paano. At shoutout nga pala kay Rani Boy. Yan, katrabaho ko yan eh. Papa-shoutout sa ating YouTube channel. Shoutout sa'yo Rani Boy. Maraming salamat sa pagsuporta. So yun lang, ingat sa lahat. Enjoy the ride, drive safe, peace yun. Alright. Yung tipong late ka na, nagko-content ka pa. Sheesh.